Hello? Naririnig ba ako? Mukhang hindi ako naririnig ah. Hello, class. Wala, okay. Sige, wala nagre-react eh. Ah, raise hands nga kung ano, kung nandiyan kayo. Hello, hello, hello. Class, raise hands pag nandiyan kayo. Bakit wala nagre-react? Raise hands kung dinig ako. O hindi ko nakikita yung ano nyo. Saglit lang ah. Naka-raise hands pala kayo, hindi ko lang nakikita. Wait lang ah. Saglit lang. Ayun. Raise hands kung dinig ako. Ayun, hindi ko pala nakikita kanina. Bababa mo na ng hand. Ah, okay, kita yung screen ko. Okay, good. So, for today, discuss natin yung chapter, simulan natin discuss yung chapter 4 ng ano ninyo. Okay? Na yung chapter 4 ng lecture natin. And this would be the last lesson na i-cover natin bago tayo mag-midterms. Okay, so yung coverage ng midterms ninyo up until this point. Okay, so some few announcements bago ako mag-umpisa. Una, again, na-move na yung mga schedule natin for next week papunta sa susunod na linggo pa. Okay, so, and ano, there is this nabasa ko kanina lang regarding sa something like maintenance or emergency maintenance ng Trans-Pacific cable na dinadaanan ng PLDT.
Okay, so may advisory naman sa amin ng PLDT kasi PLDT yung connection namin. May advisory naman sa amin yung PLDT na wala naman daw mangyayaring disruption. And kanina nabasa ko sa page ng NU, hindi ko alam kung sa NUSG or something like that, na wala rin naman daw problema sa Globe. But nevertheless, sakto rin yung natin, pag-move natin ng mga deadlines natin. Okay, so sakaling magkaroon tayo ng problema. Okay, so ayun, na-move na nga yung mga deadlines natin. Tapos second announcement, available na yung available na yung anong tawag dito? Yung lecture natin for week 5. So sorry medyo na-delay. Medyo inaayos ko pa kasi. Okay, so available na sa playlist ng Feedback and Control Systems lecture yung recorded lecture para sa week 5 na lecture. So time response part 2 yun. Okay, so 3 videos yun. Nasaan na rin? Nasa ano nyo na rin siya. Nasa content library nyo na rin. Okay, so under ng week 5, meron ng recorded lecture dyan. Okay, so I hope ma-check nyo. Okay. Especially, hindi ako nakapag-discuss nung Tuesday dahil nasa yung iba sa atin, nasa deliberations ng thesis. Okay, so ayun. Now for week 6, tinatapos ko pa yung recording. Pero natapos ko na yung una. Okay. So ang gagawin natin is just to watch yung first part ng natin. Okay, yung first part ng recorded lecture natin. Okay. So pero mga 1 hour lang 'yun. So madi-discuss pa natin yung kasunod nun. Okay. And by the way, hindi ako nag-discuss ng dito. Hindi ko na-i-discuss dito sa doon sa recorded lecture ko. Hindi ko na-discuss yung Octave solution nito. Okay, kasi kasama to sa sa mga may laboratory, kasama to sa sa laboratory activities natin, which is yung activity number 5. Okay. So pwede niyo i-check. Okay. Pwede niyo pagkatapos yung pag-aralan to nasa lecture natin. Pwede niyo i-check yung nasa laboratory na activity. Okay. So aligned naman 'yun. Check niyo lang kung paano niyo magagamit yung Octave para magkaroon kayo ng idea yung para sa computer aided solution ng mga dito. Okay. So ang ituturo ko lang dito is yung analytic solution. Okay. So ayun, may ba? So far ba may May concerns ba or questions? Okay, so mukhang wala naman. So without further ado, panoorin muna natin tong first part ng ating week 6 lecture. Okay. Tapos pagka may time pa tayo, dugtungan ko siya mamaya. Okay. So, ayun. Kaya lang medyo pasensya na kayo sa first 20 minutes sa first 20 minutes nung lecture kasi medyo dinig yung static nung mic. Medyo hindi ko siya naayos eh. Although paglagpas ng 20 minutes or so, medyo wala na yung ugong. Okay, kasi medyo malakas na yung boses ko. Okay. So, test muna natin kung dinig niyo yung audio. Okay. So, the pick-up point represented by this one. So, which is wala naman kayo makikita dyan. Pero, may audio ba? Dinig yung audio? Make sense kung dinig yung audio. Medyo nilalagay natin mas makapal na dot yan. Okay. Now, the pick-up point distributes the input signal undiminished to several. Okay, so sige. Simulan ko ulit sa umpisa. Parang nire-replicate niya lang yung signal. Okay. So, we now proceed with chapter 4 of your lesson, in which we will discuss how to reduce complex multiple subsystems into one of two forms. Okay. So
going back to the design process na discuss natin sa chapter 1, take note that itong step 5, nilagpasan natin after discussing step 4. Kasi step 4, nag-model tayo. Tapos, tumalad muna tayo sa step 6 para discuss yung time response. Okay? Now, in this case, we would like to go back to step 1 para gawin yung step na if multiple blocks, reduce the block diagram into a single block or a closed loop system. Okay? Kasi yung subsequent na analysis and design methods na meron tayo would actually require us to express your block into either one of those two forms. Okay? So it requires us to reduce the system, okay, into either one of the following two single equivalent forms. So either it's a single block, okay, or a unity feedback system. So ito yung itsura ng single block natin where meron tayo yung G of S, tapos meron tayong C of S dito, tsaka R of S. Okay. Tapos meron tayong unity feedback system where meron tayong block na merong feedback whose gain is 1. Okay. So, either dyan yung mapupunta yung ating point. Now, in relation to our design objectives of reducing the desired transient response, reducing steady-state error, and ensuring stability, we have seen in the previous chapter that we can obtain transient response characteristics of the system if it is expressed as a transfer function of a single system. So, kung ang ating system ay naka block lang siya or naka single block lang siya, okay, then we will be able to obtain yung transient response natin. Okay. In this case, i-consider natin yung isang block kapag nanggaling sa isang complicated or isang malaking complex system yung ating system, okay. Yung single block equivalent niya is tatawagin natin closed loop equivalent. At yung transfer function, yung transfer function nandito, tatawagin natin closed loop transfer function. Okay? So, kapag nanggaling yan sa mas malaking system. Okay? So, ito, tatawagin natin ngayon ito, closed loop system. Okay? At yung G of S dito, or actually, kapag closed loop system, mas tatawagin na natin siyang T of S. Okay? Mas iyan natin siya as T of S. Okay? T of S refers to the closed loop system para maiba siya dun sa G of S na later on i-differentiate pa natin. Okay. So, ayun. Pag kumukuha tayo ng transient response characteristics, okay. Basically, ang tinitingnan natin is ma-reduce yung system natin into its closed loop form. Okay. So, maging single block siya pagka transient response. Okay, so pag transient response, single block. Okay. Now, moving forward, okay, we will be able to evaluate the stability. Kung stability ang pag-uusapan natin, kailangan natin ma-reduce yan sa closed loop system kasi ang kailangan natin hanapan ng stability is yung tawag natin closed loop poles. Okay, so yung closed loop poles are the poles of the closed loop transfer function. Okay, so ayan. And whereas, kapag steady state error naman, okay, although we can find it either ways, okay, steady state error would be more intuitively evaluated using a unity feedback form. Okay, so kapag naka-unity feedback form yung ating system, it would be steady state error would be more intuitively evaluated and analyzed. Okay, so stability, single block. Okay. Kapag steady state error, unity feedback. Okay. So that is why we need to learn yung skill of reducing complex systems into one of those two forms. Okay. So ayun. So mamaya magde-define pa tayo ng mga terms. Okay. So this chapter will present two methods. Okay. We will present two methods of reducing complex systems into single forms. Okay, so either we use reduction of blocks using block diagram algebra,
or we use signal flow graphs, okay, using Mason's rule. Okay. So anong difference nila at anong advantage ang pinoprovide ng ano? Basically, ang block diagrams ay ayun, mas intuitive siya in terms of transfer functions. Okay, napag-aralan natin 'yan. Dahil nga yung output nga is basically the product of the transfer function and the input. Okay? Now, ang signal flow graph, which we will define later on, would actually be more useful kapag meron tayong state space model. Okay? Pero since we are not dealing with state space models in a deeper sense. Okay? Ang treatment natin sa signal flow graphs is actually an alternative dun sa block diagram algebra na yun. Okay, so what we will do is i-convert natin yung block diagram natin papuntang signal flow graph. Okay, and then yung signal flow graph, i-reduce natin into, or i-simplify natin using Mason's rule. Okay, so yun yung magiging natin ng signal flow graph. Pero tandaan nyo, ang signal flow graph, mas gamit siya kapag if you're dealing with state space models. Okay, so as per our outcomes, okay, at the end of this lesson, you should be able to reduce a block of multiple subsystems into its equivalent single block form or unity feedback form representing the transfer function from input to output. Okay. Analyze and design transient response for a system consisting of multiple subsystems. Okay. Convert block diagrams to signal flow diagrams. Okay. And find the transfer function of multiple subsystems using Mason's rule. Okay. So, yeah. Now, let us start our discussion about block diagram and block diagram algebra. Okay. So a complex system, a system of multiple subsystems is represented in a block using 4 components. So meron kayong 4 na components na makikita sa isang block diagram. Okay. Number 1, a block that represents the subsystem. Now inside that of the block is the transfer function. Okay. Number 2, the signals, which are represented by arrows. Okay, and the name of the signal is written above that those arrows. Okay, so normally nilalagay natin siya kapag importante yung name ng signal. Ngayon, for example, yung input at saka yung output. Okay, pero kapag hindi na masyadong importante, like for example, nasa gitna siya ng block diagram, minsan hindi natin siya pinapangalanan. Pero there are times na importante yung pangalanan siya kahit arbitrary name lang. Okay. Also important is the direction of the arrow. Okay. This indicates how the signal flows in and out of blocks and other components. So nalalaman natin kung ano yung input ng block using yung direction ng arrow na papunta sa kanya at saka yung output niya, which is palabas naman sa kanya. Okay. Same thing with summing junctions. Okay. So a summing junction, ito siya. Okay. Takes the algebraic sum of its inputs. Okay, so pwede tayong mag-represent ng 2 or more input signals. Okay, pero sometimes that's for convenience. Okay, convenience sa pagsusulat. Okay, pero tandaan nyo na kapag meron kayong summing junction na merong 3 input, okay, kagaya niyan, okay, equivalent yan o similar yan sa dalawang summing junctions, okay, na merong tagdalawang input. Okay. So mamaya, the algebra of it will actually explain kung bakit sila equivalent. Okay. Also, nilalagay natin sa gilid nung signal yung sign kung ang i-add ba natin na signal is positive or negative. Okay. So in this case, we have R1, R2, tsaka R2. Yung R3 nyo naka-indicate as negative. So that yung magiging output nyo dito is basically R1 plus R2 minus R3. Okay. So yun yung summing junction. Okay. Number 4 is the pick-up point. Okay. So the pick-up point represented by this one. So which is wala naman kayo makikita dyan. Pero for emphasis sa mga drawing, medyo nilalagay natin mas makapal na dot yan. Okay. Now, the pick-up point distributes the input signal undiminished to several output points. So parang nire-replicate niya lang yung signal.
Okay, so theoretically, yung pick-up point natin suffers no loss. Okay, so ayun, yun yung ano natin, yun yung um, ano natin, four components ng block diagram. Block, signal, summing junction, tsaka pick-up point. Okay, now, kapag meron tayong multiple subsystems, okay, uh, ang ultimately, ang hahanapin natin sa ano natin sa complex system natin is yung existence na three main topologies or three common topologies. Okay? Or familiar forms na tinatawag ng block diagram. So, meron tayong tatlong familiar forms na tinatawag sa block diagram algebra in which ang objective natin is mahanap yun or ma-pinpoint yun para ma-reduce natin siya. Okay? So, ano yung tatlo na yun? Number one, yung blocks in cascade. Okay? So, blocks in cascade, so alam naman natin kung ano yung meaning ng cascade. That is, we put the output of a preceding block as input to the succeeding block. Okay, so kung ito yung ano natin, mga systems natin, okay, basically, yung output ng ating yung output nating first block is gagawin nating input sa second block. Tapos yung output ng second block natin, gagawin nating input sa third block. So that we say that these three systems are connected in cascade. Or in other terms, this is also connected in series. Okay? This is also connected in series. Okay? So, ayun. Now, when we reduce this kind of system, okay? When we reduce this kind of system, yung ating ang nangyayari is ito. Since this is yung output nito, okay, sige sabihin natin G1R, okay, which is lagyan natin ng pangalan na X2, okay, serves as the input to G2, okay. So ngayon, obviously, ang mangyayari dito is that yung magiging output dito is basically X2 times G2, okay. But remember that X2 is G1 times R, okay. So, lalabas ngayon, ang magiging output dito is G2, okay, times yung X2, palitan natin ng G1 times R. So, ito yung magiging output niya dito. Okay? And then, ganun din dito. Okay. Now, overall, ito yung magiging output niya after the third system. Okay. So, pag hinanap nyo ngayon yung ratio na C over R, okay, makikita natin na yan ay G1 times G2 times G3. Okay? Therefore, yung equivalent transfer function nitong tatlong cascaded system na to, is basically ito. Okay? So, anong essence? Or anong lesson natin doon? Ang lesson natin doon is that blocks in cascade, okay, can be reduced into a single system by multiplying their transfer functions. Ito siya. Okay? So, yung equivalent transfer function ng ating blocks in cascade, okay, would be that of the product of the transfer function of the individual subsystems. Okay? So, yun yung cascade. Second familiar form is yung blocks in parallel. Okay? Now, blocks in parallel have an input signal that is common to each block. Okay? And the outputs of each block is then added. So, meron kayong signal na common sa mga blocks ninyo. Tapos, yung bawat output mo is i-add. Okay, take note yung yung direction ng signal kasi mamaya baka malito kayo pagdating doon sa susunod eh. Okay. Pero in this case, tingnan niyo na lahat ito ay yung output ng G1, G2 at G3 are facing the same direction. Okay? So para ma-consider siya as parallel. Okay? So ngayon, what would happen is simply, okay, yan na rin pa sa madaling sabi na ito. Yung equivalent transfer function nito, okay, nung mga blocks na to na nakaparallel would actually be the sum, okay, of their individual transfer functions. Okay, so blocks in parallel have their have the subsystems transfer function added. Okay, so ayan, that's for parallel. Okay, and finally, yung pangatlong familiar form natin is the feedback form. Okay.
Now, the feedback form is a typical configuration of a closed loop or feedback control system. Okay, so alam natin na ang pinag-uusapan natin is yung closed loop system. Okay. Madalas sa pag-usapan natin yung closed loop system para ma-automate nyo yung inyong control system. Okay. So in this case, we can actually reduce the closed loop system into a single block. Okay, using yung tinatawag na feedback formula. Okay, so paano siya mangyayari? Una, ganito ang mangyayari diyan. We will actually refer to this diagram. Okay, para makuha natin yung equivalent form ng feedback form natin. Okay, so we have the following drawing for your closed loop system. So basically nagsimula yan sa ganitong form. Okay, so may controller, may plant kayo, tapos meron kayong output transducer and feedback kung dalawa yung elements sa Pero basically, marireduce natin yan sa ganitong form. Okay, using yung series or yung cascade form. Okay. Now, what would happen here para ma-reduce natin to into a single block is hanapin natin yung expression with respect sa R at saka C. Okay, sa R at saka C. Okay. Okay. Now, take note lang na ito, okay, pag hindi indicated yung sign, it should be considered positive. Pero in this case, generalize ko na siya para masakop din natin yung case ng positive feedback. Okay. So, ganito ang mangyayari dito. Una, alam natin na if you are looking here, okay, kung titingnan natin dito, okay, alam natin na yung ating C, okay, can be evaluated as G times E. By the way, tinanggal ko na yung mga variable na S. Okay, so alam naman natin na lahat ito ay function of S na. Okay, so alam natin na ngayon yung C is equal to G times E. Okay, now looking here, dito naman, alam natin na yung magiging signal dito, paglabas niya ng H, okay, paglabas niya ng block na H, okay, is CH. Okay, and then using yung natin sa aming block, okay, yung E ngayon, okay, is basically R minus plus CH. Okay? So, ayan. Now, ang gawin natin ito, i-substitute natin dito. Okay, let us replace E here with this one, with this expression. Okay, so we will have G times E, times R. Okay, times R. Dito natin lagay sa ba. C equals G times R minus plus CH. Okay, then let us distribute yung GR natin. Okay, minus plus GCH equals C. Ito ngayon, i-transpose natin dito. Pag transpose nyo ngayon dyan, yung negative niyan magiging positive. Tapos yung positive niyan magiging negative. Okay? So that is why ang natin is ang magiging natin is hello? Ayan. Ang magiging expression natin becomes C plus minus GCH, okay, equals GR. Okay, and then factoring out yung C kasi common yung C dun sa natin, sa left side natin. We will have C times 1 plus minus GH, okay, equals GR. Okay, and then finally, looking for the transfer function C of S over R of S, which is yung single equivalent nito. Okay, kasi ito, natin siya, kung isi-single block natin yan, okay, this is R of S, this is C of S, yung output niyan. Tawagin natin tong T of S. Okay, so yung magiging T of S natin dito, which is later on tatawagin natin closed loop transfer function, okay, would then be equal to G, okay, over 1 plus or minus GH. Okay.
So ito ngayon, itong formula na yan is what we call the feedback formula. Okay? So that reduces any feedback system or any feedback form. Okay, any feedback form papunta dito. Okay? Now, some terms. Again, yung T of S, tatawagin na natin siyang closed loop transfer function. Okay? So, T of S here is now what we call the closed loop transfer function. Okay? Yung product na GH, okay, tatawagin natin siyang open loop transfer function. Okay? Nakalagay naman yan dito. Yung GE or yung tinawag kong T of S sa sa derivation ko. Ito, yung T of S dito. Okay, tatawagin natin siyang closed loop transfer function. Okay, so ito siya. Okay. Tapos yung product GH, okay. So GE or T of S, closed loop transfer function. Okay, yung product GH is the open loop transfer function or the loop gain. Okay? So later on, mas may ano pa natin yan. Mas ma-appreciate natin yun dahil mas gagamitin natin yung form na to ng paulit-ulit sa mga susunod na mga lessons natin. Okay? Now, also, take note na pag negative yung feedback ninyo, okay, you use plus here pag negative yung feedback. Okay? Tapos kapag positive yung feedback, you use minus. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng dalawang sign na yun. Okay? Now, the rule of the thumb pagka nagre-reduce tayo ng system natin, okay, is to find these three familiar forms. Okay? So, hanapin natin yung tatlong familiar forms na yan. Okay. So, bago ako mag-proceed dun sa nakalagay dito sa lesson natin, let us work on this example first. Okay. So, yung example PowerPoint 1 muna. So, mare-reduce natin ngayon yung ating system, yung ating block diagram sa okay, or i-reduce natin itong block diagram into a single transfer function. Okay. So, ganito. Hahanapin natin yung mga familiar forms. Okay. So, ano yung mga familiar forms na kita natin? Okay. So, una, kitang-kita dito itong part na to. Okay, as cascade. Okay, nakaka-cascade yan. So, kung nakaka-cascade yan, simply, mare-reduce natin yan into a single block by multiplying their transfer functions. Okay, so that's number 1. Okay, number 2, itong tatlo na to, okay, meron silang common input. Okay, tapos, yung output nila dito, since tatlong summing junction ito. Pero basically, kung titingnan niyo yung algebra ng summing junction, okay, halimbawa ito, tapos ito. Ayan. Halimbawa, this is x1. Okay, this is x1, x2, tapos x3. Okay. Sabihin na natin positive lahat yan. Okay. So, paglabas ng signal nyo dito, after ng summing junction, that's x1 plus x2. Okay. So, lalabas ngayon dito sa summing junction na to, i-add yung x1 tsaka x2 dun sa x3. So, lalabas yan x1 plus x2 plus x3. Okay. So, ngayon, may i-conclude natin na pwede ko palang pagsamahin ito. Okay. Having 3 inputs. So, sabay-sabay natin kunin yung x1, x2, at saka x3. Okay. So, this is x1. This is x2. Okay. And this is x3. So, you would now have the output as x1 plus x2. Okay. Plus x3. So, ayan. So, makikita natin ngayon na kung meron kayong maraming summing junction at magkakasunod silang tatlo or magkakasunod sila, pwede nyo siyang i-reduce sa isa lang. Okay, by adding their inputs all together.
So, mare-reduce nyo siya. Itong tatlo na yan, mare-reduce nyo sa ganito. Yung itong tatlong summing junction na to. Okay, mare-reduce nyo yan dito. Okay. Tapos pwede niyo ring gawin yung ano, yung inverse niyan or yung converse na ano niyan, na algebra niyan. That is, kung meron naman kayong ano, summing junction na multiple yung inputs, pwede niyo siyang paghiwa-hiwalayin. Katulad galing dito, pwede niyo siyang gawin ganito. Okay, so ayan. Pero in this case, mas kailangan natin itong form na tatlo sila, tapos magkakasama sila sa isang summing junction. Okay. So lalabas ngayon. Okay, lalabas ngayon dito. Okay. Parallel ngayon itong tatlo. Okay, kasi remember, meron silang common input, tapos yung output nila, i-add natin. Okay? So, parallel ngayon sila. Okay, so, ito ngayon tatlo, okay, mare-reduce natin yan sa, si H1 ay negative. So, negative H1, okay, plus H2, okay, plus H2, okay, minus H3. Yan. So, mare-reduce natin siya sa negative H1 plus H2 minus H3. Okay. Pero, pag ni-reduce ko yan sa single block, okay, itong parallel form na to, ang gusto ko sana is negative yung ano, negative itong signal na to. Okay, so kung negative yan, i-reverse ko lahat yung sign nito. Kumbaga parang ipa-factor out ko yung negative. Okay, parang ipa-factor out ko yung negative para maging common negative sila ng signal. Because I would want this to have a negative feedback. Okay, so yung H1 ngayon magiging positive. So H1 minus H2 plus H3 ngayon siya. Okay, so ayan. So ito na yung sinabi natin kanina na cascade galing dito. So, na-multiply na niya, na-reduce na niya. Okay. So, ayan. So, ayun. So, na-reduce, nawala na to, itong cascade form, tsaka itong parallel form. Okay. Now, meron tayo ngayon ditong feedback form. Okay. So, meron tayong feedback form dyan. At take note, na negative feedback to. Okay. So, kung ano yan, kung feedback form yan, gamitin yung feedback formula. So, that would be G2, okay, G3, okay, divided by 1 plus, dahil negative feedback, G2, G3, okay, times H1, minus H2, plus H3. Okay, so para ma-reduce yun sa single system. Okay, so you can now imagine na meron kayong dalawang blocks na lang na naiwan, yung G1 tsaka ito as a single block. So nakaka-cascade yun. Bali, i-multiply na lang natin yung transfer functions nila. Okay, so we will have this as your single block equivalent. Okay, so ayun. So kapag ka merong familiar forms, gagamitin lang natin yung rules natin para i-reduce siya to single block. Okay. Pero the question arises, what if wala yung mga familiar forms na yun? Okay. So tingnan niyo mabuti yung familiar forms Kailangan ganyan na ganyan yung forma niya. Okay. Ibig sabihin walang pick-up point sa pagitan nila at walang signal na aangat bigla diyan. Okay. Otherwise hindi yan cascade. Okay. O kaya merong summing junction sa pagitan nila tapos merong signal diyan. Okay. So hindi yan kasama. Okay. So hindi yan kasama sa familiar form. Okay. So what if wala nga yung hindi nga readily available yung familiar forms. Okay. So what do we do? What we do then is we try to move some components. Okay. So ang option natin is mag-move ng summing junction or mag-move ng pick-up point. Okay. So yun ang dalawang option natin. Mag-move ng summing junction or mag-move ng pick-up point. Okay. So paano natin gagawin yung movement ng summing junction at nung pick-up point? Okay. So ito yung mga rules. Okay. Itong mga rules na to, consistent naman to sa algebra. Okay. So kumbaga parang hindi niyo naman kailangan tong kabisaduhin ng special talaga. Pero kailangan lang kabisado niyo kung paano nagwo-work tong kung bakit ganun yung equivalent form nila. Okay. So katulad nitong number 4, moving a summing junction behind the block. So ibig sabihin, itong summing junction to, dadalhin ko dito. Okay, para maging ganito siya. Pero what would happen is that kapag dinala ko yung summing junction dito,
Okay. Yung second ano ko dito, yung second input ko dito, dapat magkaroon ng ma-duplicate siya. Okay. So paano naging equivalent yan? Ganito. Okay. So okay. Tatandaan nyo lang na ano na para maging equivalent sila, kailangan lahat ng inputs parehong-pareho, lahat ng outputs pareho. Okay. So ito yung original form, no? So yung original form natin says na i-add natin si x1 tsaka si x2 through this summing junction. Tapos i-multiply natin siya sa G3 para ma-produce si x3. Okay. So that means we will have x3. Okay, yung x3 natin is basically g times x1 minus plus x2. Okay. Now, sa algebra, pwede natin i-distribute si g. Okay. So that becomes g times x1 minus plus g x2. That would be your x3. Okay. At ito, pag dinrawing natin to sa dinrawing natin to sa block diagram, ganito ang mangyayari dyan. So, meron tayong x1, okay? Ito si x1. Tapos naka-multiply siya kay g. Okay? Tapos meron tayong summing junction dito kasi i-add natin si x2. Okay? So si gx2, si g tapos si x2. Okay? So minus plus siya dito. So para ma-produce yung x3. So napansin nyo, nung in-expand ko siya sa formula, okay, sa expression, okay, via distributive property ng ng algebra natin. Okay. Yung block diagram ko, ganun din yung nangyari. Okay. So na-move ko ngayon ito behind nung block ko na G. Okay. So doon natin malalaman ngayon na equal tong equal tong dalawang to. Okay. So ayan siya. Ito tsaka ayan. Okay. So ayan. So that's how we move a summing junction behind a block. Okay. Next. Moving a summing junction ahead of the block. So baliktad naman. Ang gagawin natin is ito. Dadali natin dito. Okay. So ito siya, no? Ang gagawin natin is that, again, hanapan natin ng this is x3. Okay, sorry. This is x3. Okay, so hanapan natin ng equivalent expression sa x3. Okay, so in this case, ang x3 natin is obtained by adding yung product ng g x1, okay, plus or minus x2. Okay. Now, ang gawin natin, algebraically, is i-factor natin yung g. I-factor out natin yung g sa expression na to. Okay. So, we will have now the equivalent expression as g times x1, okay, plus or minus 1 over g times x2. Okay. So, what would happen then? Okay. So, mangyayari dyan is, bali meron tayong x1. Okay. So, ito si x1. I-add ko siya, okay, kay 1 over g times x2. So, si 1 over g is a system. Tapos si x2, signal. Okay? So, plus minus siya. Okay? And then, yung output nila, okay, i-add ko kay, or i-multiply ko kay system G. Okay? So, ito yung magiging x3 natin. Okay? So, itong dalawang ngayon, equivalent ito. Okay? By expression, it involves factoring out yung G. Okay? Pero dito, nangyari is that, na-move natin ito ahead nung block ninyo na G. Okay? So, that is for property number 5. Okay? So, ayan. Ito siya. Ito. Or, ito. Equivalent lang naman itong dalawang to. Okay? Magkaiba lang yung illustration. Okay? So, ayan. Okay, ito. Okay, tsaka ito. Okay. So, ayan. That's the property number 5. Okay? Now, so, nagagalaw na natin yung summing junction. Okay? Next na igagalaw natin, okay, is yung pick-off point. Okay?
So, ang pick-up point naman, basically, kumokopya lang to ng signal. Okay. So, ang i-assure lang natin is that kapag ka lumabas ito, okay, kapag yung pick-up point ginalaw nyo, dapat yung lalabas sa signal sa kanya ay pareho lang. Okay, so wala naman masyadong dito, wala naman masyadong derivation dito ng equivalence nila. Okay, i-assure lang natin na pareho yung lalabas sa signal. For example, if this is your pick-up point, okay, kung ito yung pick-up point ninyo at dadalhin nyo yan dito, okay, magiging ganito, mapupunta yan dito. Okay, ito yung magiging bago nyong location ng pick-up point. This is moving pick-up point behind the block. Okay, kaya lang tandaan nyo na nung lumabas yung pick-up point nyo dito, this is X1. Okay, pero dito, okay, dito, pagka lumabas yan dito, hindi na yung X1, X2 yan. Okay, but take note, na galing dito, X2, okay, X2 is G times X1. Okay. So therefore, para maibalik ko sa X1 ito, okay, kasi nga X1 yung dapat na lumabas sa kanya. So para maibalik ko si X1, dapat si X2, okay, divide ko ng or multiply ko ng 1 over G. So kaya kailangan magkaroon ako ng block dito na 1 over G para lumabas ulit dito si X1. So that is moving your pick-up point behind the block. Okay. That's property number 6. Property number 7 naman, that is moving your pick-up point ahead of the block. Okay, so dadalhin natin siya dito. Okay. So again, nung nandito siya, ang lalabas sa pick-up point nyo is X2 kasi galing siya kay X2 eh. Okay. So what would happen is kapag dinala nyo ngayon siya dito, hindi na X2 lalabas siya, kundi X1. Okay. So yung bago ng signal yung lalabas yan. So that is X1. Okay. Galing dito, X2 is again X1, G times X1. Okay. So para maging X2 ito, okay, since X2 nga siya originally, kailangan kong lagyan doon ng block na G para yung lalabas dito na X1, mamumultiply kay G para maging X2 siya. Okay, so that is property number 7. Moving your pick-up point ahead of a block. Okay. So, ayun. So basically, kung ako lang, this doesn't require any memorization at all. Okay, ang importante lang dito is alam nyo lang yung mangyayari kapag naggalaw kayo. Una, tandaan nyo lang na meron lang kayong dalawang components na pwedeng galawin. Summing junction at saka pick-up point. Pwede nyo siyang ipatalon sa isang block. Okay. So pwede kayong magtalon or mag-move ng pick-up point o summing junction either ahead or behind the block. Okay, yun lang yung pwede nyo gawing operation. Tapos, ayun lang, tingnan nyo lang yung mga algebraic consequences kapag ginalaw nyo siya. Para alam nyo kung saan kayo magdadagdag ng mga panibagong blocks para ma-compensate yung changes na ginawa ninyo. Okay? So, ganun lang naman yung parang pinaka-technique dito. Okay? So, yun. Now, from there, let us now work on example 4.2. Okay. So, kitang-kita niyo naman na yung 4.2, hindi readily available yung mga natin, familiar forms natin. Okay. For example, although may makikita kayo ditong feedback. Okay. May makikita kayong feedback diyan. Kaya lang hindi pa siya kasi kailangan niyo munang paghiwalayin siya dito ng summing junction. Okay. Tapos, ito ay hindi feedback kasi meron kayong pick-up point dito. Okay. Ito hindi rin feedback kasi meron kayong summing junction, meron din kayong block dito. Okay, so maraming pang complications dito. Okay, so ganito gawin natin dito. Number 1 is, para makuha natin tong feedback na to, okay, yung pick-up point dito, dali natin dito, sa kabila. Okay, so this is moving a pick-up point behind a block. Okay, so kung dadalhin nyo siya dun, what would happen is, kailangan nyo maglagay ng 1 over G2. Okay, kasi if this is V3, kailangan yung lalabas dito, V3 din. Okay, lalabas yung V3. Kaya lang, kapag ginalaw nyo na siya dito, pag yun ay dinala nyo from here to here, okay, V4 na yung lalabas dyan. Okay, so, para ma-compensate nyo yung change na yan, okay, at lalabas dito ay V3 pa rin. Kasi tandaan nyo, kailangan ang papasok sa jamming junction ay V3. Okay.
take note na ang V4, okay, is basically V3, okay, times G2. Okay? So therefore, ang V3 natin is 1 over G, okay, G2 times V4. Okay, so kaya ito yung V4, tapos kailangan nyo maglagay dito ng block para maging V3 siya. Okay? So, ayan. So that is why kailangan natin ilagay itong block na to. Okay? Now, basically itong pico point to, tsaka itong pico point to, isa lang yan. Okay? So, pwede nyo ngayon i-reduce ito. Lalabas ngayon ito, naka-parallel form na yan. Okay, naka-parallel form na yan. Tapos ito, Hello, saglit lang. Andiyan pa kayo? Raise hands nga kung andiyan pa kayo. Okay. Saglit lang para hindi kayo masyadong sa part na 'yon. Okay. Kasi baka medyo nagugulat kayo dun sa at nakakalito siya. Ang maganda diyan kapagka meron kayong ganung problem at meron kayong mga gustong i-move na something, okay. Ang recommendation ko is i-isolate niyo yung problem. Okay, i-isolate niyo siya. Okay. So halimbawa, dito, dun sa part na 'yon. Okay. Balik ko lang ng konti. Okay, dun sa part na 'yon. Okay. Medyo nalilito kayo kung ano yung iladagdag. Okay. Anyway, dalawa lang naman ang ilalaglag diyan, either G or 1 over G2. So, ilan naman yung consideration diyan. Pero para hindi kayo masyadong i-isolate niyo yung problema niyo. Okay? I-isolate natin yung problem. So, paano natin siya i-isolate? Ganito. I-redraw ko lang yung problem. Pero ipapakita ko rin pagkatapos kong i-redraw. G2, tapos V3, tsaka V4. So, ayan. Isama nyo lang yung ang tawag dito. Isama nyo lang yung pertinent na components. Okay. So in this case, ito lang naman yung kailangan nyo dyan, yung G2, tapos yung V3 na yung pick-up point na to na i-move ninyo. Okay. So from there, mas madali itong tingnan. Kesa tinitingnan nyo siya ng isang buong ganito. Okay. So anong mangyayari nga? Again, ang gusto natin mangyari is ito, dali natin dun. Okay. At pag dinala natin yan dun, okay, ito yung mangyayari. So G2 ito. Ito yung bago nyong pick-up point. This is V3. Okay. Now this is V4. Supposedly, this should be V3. Okay, yung lalabas yan should be V3. But obviously, since nandito na yung pick-up point nyo, hindi na V3 yan, V4 na yan. Okay, so dapat meron kayong i-dagdag na block, obviously. Okay, para maging V3 siya. And again, ang relationship nito is V4 equals G2 times V3. Okay, so para maging V3 siya ulit, dito, kailangan yung V4 natin, multiply na natin ng 1 over G2. So, kung V4 ngayon ito, okay, obviously, para maging V3 siya, multiply natin siya ng 1 over G2. So, doon natin makukuha ngayon yung idadagdag nating dito, block dito. Okay? So, ang technique dito is i-isolate nyo yung magiging problema ninyo. Okay? Para hindi siya masyadong nakakalito. Okay? So, ayun. May questions ba sa part na yun? Nakataas ng kamay si Miss Tampol. Wala pang question? Okay. So sige, tuloy natin Actually, chinek ko lang kung nandiyan pa kayo. Okay. Okay. Times G2. Okay. So therefore, ang V3 natin is 1 over G, okay, G2 times V4. Okay. So kaya ito yung V4. Tapos kailangan nyo maglagay dito ng block para maging V3 siya. Okay. So ayan. So that is why kailangan natin ilagay itong block na to. Okay. Now, basically itong pico point to, tsaka itong pico point to, isa lang yan. Okay. So pwede nyo ngayon i-reduce ito.
lalabas ngayon ito, naka-parallel form na yan. Okay, naka-parallel form na yan. Tapos ito, ano to, naka-parallel form na siya. Okay. So, ayun. So, kung parallel form na yan, yung signal na nagpo-flow dito, okay, is basically 1. Parang ano yan, parang meron kayong block dito, tapos ito diretso lang. Okay. Mag-a-add sila sa isang summing junction. Okay. So since walang nakalagay na block dito, we consider this to be a unity signal. So para ma-reduce nyo into parallel form, mag-a-add kayo ng ito plus 1. So 1 over G2 plus 1. Okay. So ayun siya. Now, yung next next case natin is tingin ulit tayo dito. Okay. Tingnan natin mabuti na pwede kong dalhin itong summing junction na to dito. Okay. Again, marami kayong solution na pwedeng gawin dito. Pero in this case, mas pinili ng solution na dalhin tong summing junction nyo dito. Okay. So kung dadalhin nyo yung summing junction nyo dyan, take note lang na ang signal na ang mga signals na ina-add nyo dyan is basically V7, okay, V2 pala. Okay, V2 minus V7 equals V3. Okay. So, pag dinala ko ngayon doon dyan, okay, what would happen is, ayan, pag dinala ko ngayon dyan, this is V7, pero ito, V1 na to. Okay, V1 na yung lalabas dyan. Okay, tapos yung isa pa niyang signal, okay, is okay. So and then yung ating V2 is basically ito, V1 times G1. So we will have V3, okay, equals V7 dito ako nakatingin. So yung V2 palitan natin ng G1 V1 then minus V7. Okay. Now, kung dadalhin ko ngayon dito, siya dito, pwede kong i-factor out, bale, yung G1. Okay, pwede kong i-factor out yung G1 para maging V1, okay, minus 1 over G1, okay, times V7. Okay, that would be still V3. So, which means, ilalagay ko yung summing junction ko dito. Okay, ilalagay ko yung summing junction ko dito, basically, V1, tapos, i-connect natin siya dito. I-connect natin siya dito. Okay. This is negative. Ito yung V7 nyo ngayon. Pero, yung V7 nyo, kailangan dumaan muna sa 1 over G. Okay, 1 over G1. Kailangan dumaan muna sa 1 over G1. So, lalabas ngayon dyan, V7 times 1 over G1. Okay, so negative. Tapos V1 minus 1 over, tapos multiply natin G. That would be V2. Mawawala na to. Kasi magiging V3 na yan. Okay. So, that is why, ito ngayon, pwede kong isama ngayon siya dito. Okay, pwede kong isama siya ngayon dito. And then ito, magiging cascade ngayon to. Which, in turn, magiging ito. Okay. Tapos ito, since wala na to, si G1 tsaka si G2 nakaka-cascade na rin. Okay, so ito na siya. Okay, so lalabas ito ngayon yung panibagong V1 ko. Okay, so ito yung V7 ko kanina. Ito magiging V1 na siya. Okay, so ayan. Okay, so next. So obviously ito, cascade ito. Okay, tapos ito, parallel ito. Okay, so yung cascade niyan ito. Okay, yung parallel form niyan ito. Okay, and then finally, ipi-feedback form natin siya. Okay, so ginawa dito siguro is muna siya, ginawa muna tong H2, okay, plus G1 H1, okay, divided by G1. Okay, tapos siya ka-feedback form dito. Okay, so paki-verify na lang na ito yung lalabas doon. Okay, and then ito. And then after all,
after all of this, nakakascade ngayon itong dalawang to. Okay, nakakascade yung dalawang yan. So we will have to follow the equivalent single block as this one. Okay? So that is how we do yung block diagram reduction natin. Okay, so ayun, ang ginamit natin is we move a pick of point from here to here. Okay? Tapos we move a summing junction from here to here. Okay, galing dito papunta dito. Okay? And then from there it's all it's all familiar forms na. Okay? Parallel, okay, cascade, parallel, tapos feedback, tapos cascade, and then we arrive at the single transfer function. Okay? So that is for example 4.2. May question dun sa part na yan. Okay, so ang tawag dito, pagdating sa reduction, basically ang technique is again, tignan niyo muna kung meron kayong familiar forms, cascade, parallel, feedback. Pag wala, magre-resort kayo dun sa paggalaw ng summing junction or ng pick-off point. At tandaan niyo, yun lang yung pwede niyong galawin. Okay? Yung iba namang mga properties like paghihiwalay ng mga pick-off points or paghihiwalay ng mga summing junctions. These are very obvious implications ng mga algebra ng mga properties of real numbers natin. So I think ma-manipulate yun na rin naman siya kagad using yung common sense. Okay. Ang medyo mahirap lang din talaga diskartehan minsan na nakakalito is yung paggalaw ng mga pick-off points at saka summing junctions na kailangan tumalon sa mga blocks. Okay? Pero most of the time in general, you just have to perform it once or twice sa isang block diagram and then all familiar forms na lahat. Okay, actually sana ganun yung mangyari. Kapag ganun yung problem, medyo madali lang yung problem. Pero kapag yung problem niyo is something like medyo pagkatapos niyo mag-reduce ng feedback form, kailangan niyo pa ulit mag-move ng mga bagay-bagay. Medyo mahirap na yung mga ganung mga problem. Okay, so the video would proceed in solving example 4.3. Okay, to here. Okay. Tapos we move a summing junction from here to here, 4.3. Okay. Okay. So ang pwedeng plan of attack natin dito is ito, dali natin dito. Tapos itong summing junction, dali natin dito. What would happen is that magkakaroon kayo ng parallel na H2 at saka H1. Tapos magkakaroon kayo ng cascade na G1, G2, G3 at saka G4. Okay. So yun yung isang pwedeng plan of attack natin dito. Okay. So gawin natin kung ito, dadali natin dito. Okay. Kung ito ay dadalhin natin dito. Okay. What would happen is ayan. Sabihin natin ito ay question, ano yung idadagdag kong block dito? Pagka ginalaw ko yung pick off point galing dito, papunta dito, ano yung block na idadagdag ko dito? Dalawa lang naman yan. It's either G4 or 1 over G4. So, sige nga from the class, type natin. Ano yung idadagdag ko? G4 o 1 over G4? Other answers?
Sige, I hope lahat makapag-input para may recitation. Okay, so most of you is saying na 1 over G4. Okay. Sabi ko rin dito kanina sa video, itong Summing Junction, i-ano ko dito, ililipat ko from here to here. Okay, ililipat ko yung Summing Junction niya from here to here. So magdadagdag ako ng block dito. Somewhere dito. Ano yung block na idadagdag ko dito? Yan. Gagalawin natin itong Summing Junction na to, okay, papunta dito. Okay, galing dito, dadaling ko siya dito. Okay, mamaya gagawin ko 'yun. Pagkatapos kong gawin i-delete to, gagawin ko yung Summing Junction na to, dadaling ko dito. Okay. So ibig sabihin, yung signal na to may extend dito. Okay, may extend dyan dito. Pero magkakaroon ako ng additional block dito. Okay, magkakaroon ako ng additional block dyan. Question is, ano yung idadagdag kong block dito? Ano yung transfer function niya? One over G3? Ano pa? Any other answers? Para ma-verify natin mamaya at pakita nyo kung tama yung tama yung idea ninyo. H1 plus G2. Yung madadagdag lang dito ha. Okay, yung madadagdag lang dito. So H1 plus G2. Okay, ano pa? Okay, bibigyan ko kayo ng hint. Yung nadadagdag na block is actually related dun sa tinatalunan niyang block. Okay? Halimbawa ito. Okay, halimbawa ito. Yung idadagdag nyo dito is related sa G4 kasi ito yung tinalunan nung yung tinalunan na block nung nilipat nyo yung pick off point is G4. So yung idadagdag yung block is related sa G4. So paano siya related? Either G4 siya or 1 over G4. Okay? So nagets nyo ako dito? So kapag itong Summing Junction na to, ay nilipat ko dito. Okay, nilipat ko dyan. Ano yung block na madadagdag dito? One over G2? Ano pa? May iba pa bang answer? One over G1? One over G2? Okay, sige. Check natin ha. So, ang ano nyo dito, ang sagot nyo dito is 1 over G4 and then dito. Ayun. Tingnan natin ha. Ay, X. Okay. Sabi natin X ito. Okay. So, pag dinala nyo siya dito, okay. So, dapat X din yung lalabas dito, no? Okay.
Ngayon, pag dinala niyo yung summing point dito, o sa pick-up point dito, okay, what would happen is, ang lalabas dito is y. Okay, so kailangan nating ano natin yan. Kailangan natin lagyan ng block dito. Okay, para madala natin siya doon. Okay, so since gusto natin x na lumabas dito at y ang lalabas dito, ang ilalagay natin dito is 1 over g4. Kasi take note that y is g4 times x. So kung x yung gusto natin palabasin dito, okay, x yung gusto natin palabasin dito, kailangan natin i-divide yung y sa g4 para lumabas dito x. Okay, so this is now 1 over g4. Okay, so ito na siya. Wala na ngayon to. Okay, so ano, maganda to kapag pencil yung gamit ko. Wala akong pencil ngayon. Okay, so that's 1. Okay, that's 1 na, ano, na magagawa natin. Okay, so nandito na ngayon yung ating summing junction. Okay, next. What we do next is itong summing point na to. I mean, pick up point pala to. Okay, what we do next is itong summing junction na to, dalhin natin dito. Okay, behind, ahead ng G2. Okay, so in that case, okay, so ano yung block na idadagdag natin? Ayan. So ito, dadalhin natin dito. Okay, so ayan. Ayan, mas malino yung illustration ngayon. Magdadagdag ako ng block dito. Ano yung block na idadagdag ko? Mas malino ngayon yung illustration ngayon kaysa kanina. So 1 over G2. Okay, may iba pa bang ano? May iba pa bang manghuhula? Okay, sige, tuloy natin 'to. So sabihin natin ito ay x2 at ito ay x1. Okay. Pag dinala ko ito dito, okay. So ito na yung magiging x2 ngayon. Okay, sorry, hindi pala yung x1. Ito pala yung x1. Okay. So ito yung magiging x2 ngayon. Okay, ito. Kasi x2 ito eh. So magiging x2 rin to. Pag dinala ko ito dito. Okay, kaya lang, ang output kasi niya kasi dito, okay. Ang output niya kasi dito is basically x2 plus x1 g2 x1. Okay? So yung output niya dito is x2 plus g2 x1. Okay? So para magkaroon ako ng parehong output kapag wala na to, okay? Ito na yung ano, yung G2 ngayon, okay, is directly mag-a-add si X2, okay? Tsaka ito. Kaya lang kailangan maglagay ako ng block dito. So ito na siya. Maglagay ako ng block dito na 1 over G2. Okay? Para what would happen, this is x2 times 1 over G2 plus x1. Okay, times G2. So lalabas pa rin dyan is x2, okay, plus G2 x1. Okay? So ayun. So ito na ngayon yung magiging itsura ng block ko pagkatapos nung ginawa kong mga changes na yun. So ito na siya. G2 ito 1 over G2. Okay. So obviously ito cascade ito. Okay, cascade ito. Ito ay cascade din. Tapos itong dalawa parallel. Okay. Tapos itong tatlo cascade ito. Okay. So mare-reduce natin ngayon yan sa ganitong form. Again, ulit natin cascade ito. Okay, cascade yan. Cascade ito. Tapos cascade din ito. Okay. Tapos itong dalawa. Okay, ito tsaka to. Parallel. Okay. So, ayun. Yun yung i-workout natin. So, kung cascade ito, this is H2 over G4. Ito naman kung cascade ito, this is H1 over G2. Okay.
H2 over G4, tapos H1 over G2 ito. Ito naman, yung pong cascade dito, this is G2, G3, G4. Okay? Tapos kung parallel ito, itong dalawa, okay, that would be H2 over G4 plus H1 over G2. Or gawin na natin siyang G2, G4, this is G2, H2 plus G4, H1. Okay? Tama ba? Ayan. Okay. So, correction pala. Kasi hindi ko napansin, negative pala ito, tapos positive yung isa. Okay, so magkaiba pala sila ng sign. So, dapat negative ito. Okay, so if this is negative, this should be negative G2H2, okay, plus G4H1. Okay? So, ayun. So, ito na yung bagong block diagram natin ngayon. So, nakalimutan ko pala yung H3 dito kanina. Kung in case you're wondering, nakalimutan ko yung H3 dito kanina. Okay, may H3 pala dito. So, ito siya. Okay, so ito na yung bago nating block diagram ngayon. Okay. So, dito, puro ano lang to, puro familiar forms na lang to. So, basically, i-feedback natin ito. Okay, i-feedback form natin. Tapos, yung results niyan, i-cascade natin dito. Tapos, yan natin, i-feedback natin dito para maging single block siya. Okay, take note lang na galing dito, okay, galing dito na negative G2, H2 plus G4, H1 over G2, G4. Pinactor out ko yung negative kasi gusto ko negative feedback siya dito. So, pinactor out ko yung negative nito para maging negative feedback siya dito. Okay? So, ayun. So, ang gagawin natin ngayon is i-feedback form natin ito. Okay. Feedback form dito. Okay. Tapos yung magiging result na ikakascade natin dito. Tapos feedback ulit. Okay. So, unahin natin yung feedback form. Okay. So, basically, that's G2, G3, G4 divided by 1 plus kasi negative feedback. G2, G3, G4 times ito. G2, H2 minus G4, H1 divided by G2, G4. Okay. So, makakancel natin to. Tsaka to. So, magiging ano lang siya. G2, G3, G4. Okay. Divided by 1 plus G3 times G2, H2 minus G4, H1. Okay? So, yun yung feedback form nito. Then, makakascade siya dito. So, i-multiply na natin yung G1 ng direkta. Okay? And then, ito, i-feedback natin dun sa H3. Okay? So, ito, okay? So, G1, G2, G3, G4 over 1 plus G3 times G2, H2 minus G4, H1. Okay. All over 1 plus ito multiply to H3. So this is G1, G2, G3, G4 divided by G3 times G2. Sorry. And G3, G2, H2 minus G4, H1. Okay. Multiplied to H3. Okay. So, simplify na lang natin ito. Okay. So, para ma-simplify yan, take note na ito appears as a so yun, nakalimutan ko pala yung 1 plus dito. So 1 plus kasi itong buong numerator to times H3. Okay? So ayan. So may nakalimutan ko yung 1 plus. So ngayon, it appears now, okay? It appears now na ang LCD nito nasa ilalim is basically 1 plus G3 G2 H2 minus G4 H1. Okay, which is basically ito, yung nasa taas. Yung denominator yung nasa taas. G2 H2 minus G4 H1. So basically mamaya mapagka-cancel ko rin yan. Pero yung nasa taas ito is G1, G2, G3, G4. Okay? Tapos yung nandito is
since ito ay naka-LCD ito, i-multiply ko dun sa 1. So, this is 1 plus G3 times G2 H2 minus G4 H1. Okay. Ayan. 1 plus G3 times G2 H2 G4 H1. Okay. Plus G1 G2 G3 G4 H3. Okay. So, magka-cancel ngayon ito tsaka to. So, may iwan ngayon sa ano natin. Okay, may iwan sa ating ano is basically okay, zoom out natin para mas kita. Ayan. So, may iwan ngayon dyan is T of S na to bale. Okay. That's G1, G2, G3, G4 divided by 1 plus, expand natin, no? G3, G2, G3, excuse me, H2 minus G3, G4, H1. Okay. Plus G1, G1, G2, G3, G4, H3. Okay. Yan yung magiging single transfer function natin. Okay. So, ito ngayon siya. So, G1, G2, G3, G4, 1 minus G3, G4, H1. Okay. Plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4, H3. Ayan. Ito siya. Okay. So, summarize natin yung ginawa natin. Okay. Summarize natin yung ginawa natin. So, galing dito. Okay. Again, galing dito. Zoom out natin. Okay. So, galing dito. Itong pick up point dito, okay, ginalaw natin para mapunta siya dito. Tapos yung summing point, nilagay natin doon. Okay. So, in turn, that would require us na magdagdag ng G4 dun sa line na yun para ma-move natin yung pick up point dito. Tapos magdagdag ng 1 over G2. Okay, para magalaw natin yung yung summing point dito. Okay. So from there, we will have ito as cascade, ito as cascade, tas ito as cascade. Okay. So pag kinascade natin yan, again, this is H2 G4. Okay, tas this is H2 over G4. Ito naman H1 over G2. Ito G2, G3, G4. Okay. Ngayon, itong dalawang to parallel. Okay, itong dalawang to is parallel. So kung parallel ngayon yan, ma-add natin siya this way. Okay, so yung H2 over G4 na negative, negative yan dito. Okay, tapos yung plus, positive siya dito. Okay, plus H1 G2. Okay, so mag-add siya as G2 H2, negative G2 H2 plus G4 H1, tapos over G2 G4. So ito ngayon, yung parallel combination, yung parallel nito at saka yung cascade nito na G2 G3 G4, magiging ito na siya. Okay, so ngayon ito, pinactor out natin yung negative nito para maging negative feedback siya. Okay, so G2 H2 minus G4 H1 over G2 G4. Okay, tapos ito yung G2 G3 G4. So ngayon, pag ito, ginamitan ko ng feedback form. Okay, ito ngayon siya. So G2 G3 G4 all over 1 plus, dahil negative feedback, G2 G3 G4 times G2 H2 minus G4 H1 divided by G2 G4. So makakancel natin yung G2 tsaka G4. Okay, sa numerator tsaka sa denominator, may iwan dyan G3. So ito yung magiging simplified form nila. Ito lang muna, wala pa yung G1. Okay, pero since ang mangyayari is kapag ito naging single block, nakakascade siya ngayon sa G1. So mamumultiply ngayon yung G1 doon. Okay? And then from there, meron na lang tayong block na ganito. Okay? So ito na lang yung block natin. R, Y. So ito ngayon, ito yan. Okay, itong transfer function nito is ito. Tapos ito H3. So ngayon, pag i-feedback form natin siya ulit, okay, finally,
we will have this. So, ito divided by 1 plus ito. So, may 1 plus siya dito, no? Okay, times H3. So, ngayon, pag sinimplify natin ito, take note na yung new denominator nito is pareho nito. So, makakancel ko siya. And then, multiply natin siya dito. R, Saglit Y. meron akong So, ito ipo-point out ngayon, lang. ito yan. Okay, itong transfer function nito is ito. Tapos ito H3. So ngayon, pag i-feedback form natin siya ulit, okay, finally, we will have this. So ito, divided by 1 plus ito. So may 1 plus siya dito, no? Okay, times H. Ayan. Sa point na to. Itong gantong operation na to is something na madalas nating gagawin in the future, in the next, in the succeeding topics. Okay, that is why I would suggest na yung mga ganito is yung mga ganitong operations is dapat ma-master nyo yung ano niyan. For example, yung yung ganyang operation. Okay, yung ganyang operation can actually be directly written this way na. Okay. Pwede natin siyang isulat this way. So, ayan siya, no? Ito yung operation natin. Okay. So, dapat may sulat natin yun ng ganito. Diretso na ha. G1, G2, G3, G4 divided by 1 plus G3 times G2, H2 minus G4, H1, okay, times H3. Plus G1, G2, G3, G4 times H3. Okay? So, paano nangyari yun? Paano nangyari na may susulat natin kagad yung given na yan, okay, yung given na ganito, okay, papunta dito. Okay. You just have to imagine na later on, na unang-una, yung denominator nito, kasi G ito eh. Tapos ito, G rin ito. Okay, ito yung forward transfer function ninyo na G. Kasi ito yung forward transfer function ninyo na G. Okay, based sa formula, that is G over 1 plus GH. So, ibig sabihin ito, tsaka to, pareho yan. Okay, so kung ano yung denominator nito, yun din yung denominator nito. So, ngayon, later on, pag nag-LCD kayo, makakancel nyo rin yung denominator niyan. Kaya ang kailangan nyo lang, yung numerator ng G. So, in this case, ito ang G1, G2, G3, G4. Okay, tapos yung denominator niya, mamumultiply sa 1 dito. So, ibig sabihin, parang lalabas ngayon dyan. Ito, okay, yung numerator ng G ninyo, tapos yung denominator ng G ninyo, okay, plus yung numerator ng G times yung H. Okay? With practice, makukuha nyo to. Makukuha nyo itong proseso na to. Okay, so kasi later on kapag medyo tinuturo ko na siya sa ibang topic, baka madalas niyo na ako makita na gaganto at dinidiretso ko na siya. So baka magtaka kayo saan nanggaling yan. So ito yung pinaka-basis na. Okay? Naintindihan ito? Itong part na to. Okay, so good. Now, actually, last ano na naman to, last 1 minute and 26 seconds. So, sasabihin ko lang dito na na kayo na yung gumawa nung example sa inyo na yung example 4.4. Okay. So, as an exercise, pwede nyo nang gawin ito. Okay. So, hindi naman siya masyadong mahirap kung titingnan niyo. Okay. So, ito sa inyo na to iwan ko na sa inyo to. Okay ba? Naintindihan na kayo na ang gagawa ng example 4.4?
Okay. So ganito, mamaya mag-o-open ako ng isang page sa Colab Space. Papa-upload ko sa inyo yung sagot niyo dito. Okay? So ayan. Now, may question dun sa previous topic natin. Before I proceed dun sa next. Kasi hindi naman din masyadong mahaba ito. Okay, so mukhang wala naman. Now, so after nating ma-reduce, okay, after nating ma-reduce yung ating system, okay, papuntang single block, okay. Pwede na tayo actually mag-design. Pwede tayo mag-design ng components ng system natin. Okay, check ko lang kung tama yung mamarkahan ko. Ayan, okay. So, pwede tayo mag-design ng ating system. Okay. So, ano ba yung i-design natin? I-design natin siya to meet certain transient response specifications. And again, tatandaan natin, kapag transient response sa pinag-uusapan, ang kailangan natin sa system natin ay single block. So, kailangan ko yung closed loop transfer function. Okay? Maliwanag? Okay, mukhang sa isa lang yung mukhang na-delay na sa lahat. Basta pagka transient response ang pinag-uusapan, we need to specify or we need to express our system how complex they may be, okay, into a single block. Okay. So for example, meron kayong system na ganito. Okay? Na merong unity feedback. Okay. Question. Familiar ba sa inyo yung form ng transfer function natin? Is this familiar to us? If this is transfer function to ng anong system or anong component? Anyone? Naaral natin ito dun sa system modeling natin. So, binanggit ko ito na ganito yung general form ng transfer function ng ganong component. Ayun, so wala nakakaalala. At ano yan, ganyan yung general form ng transfer function ng motor ninyo. Diba constant over S times S plus constant. KT, basta KT over RA times 1 over JM, yung constant sa taas, divided by S times S plus 1 over JM times DM plus KT over RA times KB. Yung kabilang side na yun, lahat yung constant. So ito yung general form nung transfer function ng isang motor. Now, yung motor natin is merong unity feedback. Okay, usually ginagamit natin itong gantong design kapag gusto niyo magkaroon ng position control system. Okay. Now, pag sinimplify natin ito, okay, or kapag ni-reduce natin ito into single block, verify na ito yung magiging closed loop transfer function niya. Okay. So, kung ito lang yung titingnan ninyo, ito yung component lang nung system nung component lang, yung transfer function lang ng component ninyo ang titingnan ninyo. Yung K, walang kinalaman sa response. Tama ba? Okay, walang kinalaman yung K dun sa response ninyo kasi nasa numerator siya. Okay, again, ang may kinalaman sa response ay yung poles.
Okay, may kinalaman sa type ng response at saka dun sa behavior nung shape ng response at saka yung bilis ng response is yung poles ninyo. Since ang K ninyo is nasa numerator, it means wala tong kinalaman sa 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 response natin. Okay, except for siguro, yung level lang. Okay, pero yung shape ng response, bilis ng response, wala siyang kinalaman. Okay, pero put into a negative feedback. Okay, pag nilagay natin yan sa negative feedback natin, okay, at ni-reduce natin yan into single block, makikita natin ngayon na magkakaroon ngayon siya ng influence dun sa ating denominator. And therefore, mai-influensyahan niya rin yung poles natin. Okay? So once na ma-influensyahan yung poles natin, may kinalaman na siya ngayon sa response. Okay? Yung value ng K ngayon has something to do with how your response is being shaped. Okay? For example, kung isa-set nyo yung value ng K between 0 and A square over 4, okay, it would turn out na yung poles ninyo are real. Therefore, meron kayong overdamp system. Okay? Tapos, kapag ka yung K ninyo nakaset sa eksaktong A square over 4, okay, magkakaroon kayo ng double root. Okay? O double pole sa isang location. Therefore, magkakaroon kayo ng critically damped system or critically damped response. Now, if you actually set K above A square over 4, then yung poles ninyo ngayon are complex conjugates. Okay? And therefore, magkakaroon kayo ngayon ng underdamped response. So, you see na sa kung by itself, kung ito lang ko-consider natin at open loop siya, okay, walang kinalaman yung K sa response ninyo. Pero kapag ginawa niyo siya ng feedback, okay, pag ginawa niyo siya ng feedback, magkakaroon ngayon siya ng influence by actually changing the type of response na meron yung system niyo. Okay, at hindi lang yun. As you increase yung K, okay, as you increase your K, yung real part is constant. Okay, at yung imaginary part ninyo increases. Okay, so ano nangyayari? Kung ang real part nyo ay constant, that means the settling time is constant. Okay, yung settling time nyo constant. Okay. Yung imaginary part nyo naman, mag-i-increase. It also means that your peak time, okay, decreases. Therefore, bumibilis yung peak ng ninyo. Okay. And in that same argument, okay, yung angle nung nyo, yung radial line that connects the pole, okay, yung angle na to, okay, is actually also increasing. So pag nag-i-increase yan, alam natin na yung DR, okay, yung DR ay bumababa. Okay. At pag bumababa ang DR, ibig sabihin yung response yun mas nagiging oscillatory. Okay. So therefore, may kinalaman talaga yung K sa response ng system niyo kung siya ay naka-feedback. Okay, o merong feedback. Unity feedback pa lang ito. So lalo na kapag meron niyang component pa dito. Okay. Maliwanag ba 'yon? Okay. So, very good. Now, so for example, in this system, let us find the peak time, percent overshoot, settling time, tsaka rise time. Okay. So, question. Ano ang nito? Ano ang closed loop transfer function to? Again, maghahanap kayo ng time response specification. So, kung time response specification o transient response specs or characteristics yung hahanapin natin, okay, ang TS natin ay, ang kailangan natin sa system natin ay closed loop o single block. So, ano yung equivalent closed loop system ito? Anyone?
What is the equivalent closed loop transfer function of this system? Ito yung sinasabi ko sa inyo, dapat medyo mabilis tayo pagka sasagutin natin. Okay. Pero sige, baka sinusolve nyo pa eh. Okay. 4 minutes na yung nakalipas, wala pa nakakapagbigay ng sagot. Anyone? Wala bang ano dyan? Parang tagal naman i-solve yun. So, ayun. Walang ano ah. Medyo hirap ba? Nahihirapan ba kayo? Taas kamay kung hindi nahihirapan. Wala. So, nahihirapan kayo. Mag-comment naman kayo. May kausap pa ba ako? Kung wala na akong kausap pa, andiyan pa ba kayo? Oh, ano na? Anong sagot natin dito? So, that's 25 over S square plus 5S plus 25. Okay? Tawag dito. So, ayan. Yung ano natin, yung technique natin dito, basically, since wala naman tong feedback, I mean, 1 naman yung feedback nito, is basically just add the denominator dun sa, numerator dun sa denominator ninyo. Okay, kung unity feedback naman siya. At ganito lang naman kasimple yung yan natin. So, basically, ito yung ating ano,
closed loop transfer function. So from there, makukuha nyo na to. Okay? So dalawang methods. Pwedeng kunin nyo yung dr omega n o kaya kunin nyo yung roots. Actually, I would prefer na kunin nyo yung roots kasi mas madali yung approach niyo. Kunin nyo yung poles. Okay? Tapos, TP is pi over the imaginary part of the pole. Percent overshoot is yung formula 100e raised to negative pi sigma d over omega d. Ang TS natin is 4 over sigma d. Yun nga lang yung TR. Kailangan nyo yung DR at saka omega n. Okay, so that's example 4.5. Okay, so example 4.6, kapareho lang nitong Okay, pero tandaan nyo gagamitin nyo lang yung mga formulas na yon if it turns out na yung inyong system ay underdamped. Again, yung mga formula na dinerive natin before sa previous chapter ay applicable lang kung ang system nyo ay underdamped. Okay? So that's example 4.5 and example 4.6. Okay? So, ayun. Itong example 4.7 tsaka example 4.8, solve na lang natin to sa sa recorded lecture. Okay. Pero gusto kong gawin sa remaining 8 minutes, gusto kong gawin ko tong example 4.9 para mapakita ko kung paano yung design. Okay? So, ganito. So, sabi ng example 4.9, design the value of gain K, okay, for the feedback control system shown so that the system will respond with a 10% overshoot. Okay? So, kung yan yung ating system, okay, kunin muna natin yung closed loop transfer function yan, which is TS, okay, TS equals, again, yung closed loop transfer function nito is K over S square plus 5S plus K. Okay? So, ayan. Kita ba? Okay. So, ayan. Now, if your requirement is that your system would have 10% overshoot. Okay, meron siyang 10% overshoot. Pwede nating kunin yung DR nito. Okay. Pwede nating kunin yung DR niyan. Okay. Using our calculator. So, calculate natin yung DR. So, ito siya. Okay. So, you have 10 equals 100 times e raised to negative pi alpha x, okay, over square root ng 1 minus alpha x squared. Kung nagtataka kayo kung saan nakuha tong formula na to, nandun to sa previous lesson natin. Okay, so kung nadaanan niyo na siya, familiar na kayo dun sa formula. Kung hindi pa, available na yung lecture. So, paki-check na lang. Okay, so shift solve natin siya. Okay, so yung DR natin is 0.5912. Okay. Now, take note. Okay, now take note that our DR is basically equal to A over 2 omega n. Okay? At ang ating omega n is basically square root ng B or yung square root nito nung K. Okay? So, kung ilalagay natin yan doon, okay, we will be able to have 0.5912 equals ang A natin, okay, ang A natin dito is itong 5. Yung coefficient na to. Okay, so this is 5 divided by 2 square root of K. So solving for K,
we will have square root of k, okay, equals 5 over 2 times 0.5912, tapos square natin siya. Okay, so that k equals 25 over 4 times 0.5912 square. Okay, so ano ba yung sagot nito? Ayan. Square times 4. Okay, tas inverse natin, multiply natin ng 25. So ang ating k na kailangan para yan ay is 17.9. Okay. So para ma-design natin siya ng tama at mag-respond siya with an overshoot of 10%, okay, kailangan yung iset natin yung gain natin dito or yung k natin dito to be 17.9. Okay. So basically, kailangan nyo muna siyang i-reduce sa single block. Tapos, i-meet natin yung mga requirements. Okay? So, ayun. May questions ba? So basically magpo-produce din ako ng lecture dito. Nitong part na to tsaka yung susunod na part. So bago matapos tong weekend na to, na-post ko na 'yan. Okay. Including yung kanina, yung pinanood nyo kanina, tsaka tong meeting natin dito. Okay. So basically, marami kayong pwedeng pag-referan ng Okay. So kung may questions kayo, just feel free to message me. Okay? And so siguro yun lang. For today, we end our meeting for today on that note. Okay? So ayun. So let us dismiss the class. So just kindly lead the meeting, ha? Okay. Thank you for attending today's session.